me die with the Philistines. No. Nagsimula ang pelikula sa isang bayan kung saan makalipas ang 400 taon nang inihatid ni Moses ang mga Israelita sa lupang pangako ay muling kinalimutan ng mga ito ang Diyos hanggang sa muli silang sinakop ng mga Pelesteo. Habang ang ilan sa mga ito ay naniniwala pa rin sa Diyos at naghihintay ng isang tao na magpapalaya sa kanila laban sa mga mananakop. At noong 1170 BC sa lugar sa Gaza ay makikita na sinasamba ng mga Pelesteo ang kanilang Diyos-Diyosan na si Dagon at pinipilit ng mga ito ang mga Hebreo na magbigay ng alay sa kanilang Diyos-Diyosan. At habang nagpapahinga naman ang isang sundalo ay bigla namang pumasok ang isang lalaki na si Caleb at ito ay nagnanakaw ng mga alay upang ibalik sa mga Hebreo. At nang sila ay papaalis na ay nakita naman si Samson ng mga sundalo ng Pelesteo hanggang sa pilit ng mga ito na tanggalin ang kanyang balabal sa mukha. At upang hindi sila mahuli ng mga ito ay nanlaban si Samson at nagpahabol ang mga ito sa bawat kalye ng Gaza hanggang sa makatakas ang mga ito. At sa pamumuno naman ni Prinsipe Rala ay pilit na hinaharas ang mga Hebreo na magbigay ng buwis sa kanila. Hanggang sa may isang matanda ang nagmakaawa sa prinsipe at nakiusap na bawasan nila ang pangunguha nila ng buwis sa mga ito dahil sila ay nagugutom na at naghihirap dahil sa kanilang sitwasyon. Ngunit tila walang awa ang prinsipe dahil pinapatay niya sa kanyang tauhan ang matandang nagmamakaawa sa kanya. At nang makauwi na ang magkapatid na sina Samson at Caleb ay nalungkot ang mga ito nang mabalitaan nila na may isang tao na naman ang namatay dahil sa panghaharas ng mga Palisteo. Kaya naman kinausap sila ng kanyang ama na si Manoah patungkol sa ibinigay na kalakasan ng Diyos kay Samson upang ipagtanggol nito ang kanyang kababayan. Ngunit tumutol si Samson dahil sinasabi niya na hindi siya karapat-dapat maging kamay ng Diyos dahil siya ay magnanakaw at sinabi lang nito na kapayapaan lang ang gusto ng mga Hebreo at hindi paglaya. Habang nagsusumbong naman si Rala sa kanyang ama na hari ng mga Palisteo na si Balak na mayroon siyang naririnig na usap-usapan na may isang alipin ang nagtataglay ng lakas upang kalabanan sila. At dahil sa pangangamba ng hari na baka ito ang magsimula ng rebelyon ay pinahanap niya ito kay Rala at sabay na itong umalis. At habang sina Samson naman ay naglalakad papauwi ay may nakita silang dalawang Hebreo na tila nanggaling sa isang labanan kaya naman sinabihan siya ng lalaki na makipaglaban siya sa isang Pelesteo na hinahamak ang kanilang Diyos. At nang makarating na sila rito ay makikita ang isang lalaki na nilalabanan ang mga gustong lumaban sa kanya habang pinagpupustahan sila ng mga manunood nito at isa na roon ang nag-ESP ang si Rala. At dahil sa walang makatalo sa lalaki ay sinabi nito sa mga Hebreo na naroon na wala silang pinagkaiba sa sinasamba nilang Diyos na mahina. Kaya naman nang marinig ito ni Samson ay nilabanan niya ito upang ipakita sa lahat na totoo ang Diyos na kanilang sinasamba. Habang tila napahanga naman si Teren kay Samson dahil sa katapangan nito ngunit nang mag-uumpisa pa lamang ang laban ay nagawa ng mapatamba si Samson ng lalaki at lalo pang hinamak nito ang Diyos nila Samson. Kaya naman nang marinig ni Samson ang sobra ng panghahamak ng lalaki sa kanilang Diyos ay humingi si Samson ng lakas sa Diyos hanggang sa tumayo na ito at nagkaroon ng kakaibang lakas at napatumba nito ang lalaki. Kaya naman pinahinto na ng isang Pelesteo ang laban at binigay ang kanilang premyo dahil sa pagkapanalo nito. At dahil sa galit ni Rala sa isang lalaki na tinalo ni Samson ay inabangan nila ito kasama si Teren at ama nito at pinagbantaan sila ng prinsipe na kung hindi sila mababayaran ng mga ito ay papatayin sila nito. At lalo pang natakot ang mga ito nang inutusan ni Rala na patayin ang lalaki na nakalaban ni Samson. Lumipat ang eksena kung saan sinusundan ni Samson si Teren sa isang kuweba ngunit nakita niya itong umiiyak dahil sa pagbabanta ng kanilang prinsipe sa kanilang mag-ama. Kaya naman dito siya nilapitan ni Samson at pinalakas ang loob nito hanggang sa magkapalagayan ng loob ang mga ito at inaya ni Samson si Teren na magkita sila sa hangganan ng Gaza bago lumiwanag. At makikita naman na nag-uusap ang mga Hebreo patungkol kay Samson dahil hindi sila naniniwala na si Samson ang binigay ng Diyos para sa kanila. Dahil hindi ito nakikipaglaban sa mga Palisteo at hindi nila nakikita sa kanyang pagkatao na kaya niyang pamunuan ang buong Israel. At lalo pang nadismaya ang mga ito nang malaman nila na nagkagusto ito sa isang babaeng Palisteo na si Teren. Lumipat ang eksena kay Rala at Delilah kung saan nag-iisip si Rala kung kailan mamamatay ang ama nitong hari upang siya na ang mamuno sa buong Israel. Kaya naman pinayuhan ni Delilah si Rala na hindi siya dapat mag-isip ng masama sa kanyang ama dahil siya pa rin ang hari nila. Kaya naman nagalit si Rala kay Delilah at sinabi na kung mamamatay ng maaga ang kanyang ama ay mapapasakamay na niya ang buong kaharian.
At lumipas ang panahon na palaging magkasama sina Samson at Teren ay hindi nagtagal ay nagkagustuhan ang dalawa hanggang sa inaya na ni Samson pakasalan si Teren. At nang makarating na si Samson sa kanilang lugar ay sinabihan niya ang kanyang ama na si Manoah at ina nito na may nakilala siyang babae at gusto niya itong pakasalan. Kaya naman lubhang natuwa ang magulang ni Samson sa pag-aakalang isa ring Hebreo ang papakasalan nito hanggang sa sinabi ni Samson na isang Pelisteo ang gusto niyang pakasalan kaya nagalit ang magulang nito kay Samson. At dahil sa sama ng loob ni Samson sa magulang nito ay nagpunta ito sa kakahuyan at tinanong nito ang Diyos na kung siya nga ang gusto niyang mamuno sa kanyang bayan ay bigyan siya nito ng isang senyales. Hanggang sa may isang leon ang biglang lumabas at agaran nitong inatake si Samson kaya naman sa tarante ni Samson ay nagawa siya nitong mapatombo hanggang sa binigyan siya ng lakas ng Diyos at dito niya nagawang patayin ang mabangis na leon. Kaya naman labis ang pasasalamat ni Samson sa Diyos dahil iniligtas niya ang kanyang buhay. Lumipat ang eksena kina Delilah at Teren kung saan inaayusan ni Teren si Delilah habang nag-uusap ang dalawa patungkol sa kanilang buhay pag-ibig at dahil sa sinabi ni Teren na si Samson ang kanyang iniibig ay nabigla si Delilah at sinabihan niya ang kanyang alipin na kakausapin niya si Rala upang payagan silang magpakasal ni Samson na ikinatuwa naman ni Teren. At habang kinakausap ni Rala ang kanyang general ay biglang ikwenento ni Delilah sa kanyang prinsipe na gusto niyang ipakasal si Teren at Samson upang hindi magawa ni Samson na maghimagsik laban kay Rala. Ngunit tumutol ang general nito na hindi dapat pahintulutan na ipakasal ang isang Hebreo at Pelisteo dahil hindi ito katanggap-tanggap sa kanilang mga lahi. Ngunit hindi nakinig si Rala sa general nito dahil sa pag-aakala na kung mapapangasawa ni Samson ang isang Pelisteo ay hindi na ito maghihimagsik laban sa kanya dahil isang Pelisteo si Teren. At pagkagabihan habang inihahanda na nila ang kasal ay nakita ni Rala si Samson at pinainom niya ito ng alak ngunit tinanggihan ito ni Samson dahil hindi siya umiinom ng alak. Kaya naman ininsulto nito si Samson hanggang sa nauwi ang mga ito sa pagtatalo. At upang mapahirapan ni Rala si Samson na kung gusto niyang pakasalan ang kanyang alipin na si Teren ay kailangan niyang makakuha ng mga damit ng 30 Pelisteo at ibigay sa kanya kinabukasan at binyantaan pa niya na kung hindi niya ito magagawa ay papatayin niya si Teren sa kanyang harapan. Kaya naman sinunod ni Samson ang pinag-uutos ni Rala hanggang sa mapadpad ito sa isang balon at uminom ito ng tubig. Ngunit sinigawan siya ng mga sundalo ng Pelisteo at pilit na pinapaalis dahil ang mga Pelisteo lang ang may karapatang uminom sa balon. Hanggang sa makita ni Samson ang 3 babae na Hebreo na banihag nila kaya naman pinakiusapan nito ang isang kapitan na kung pwedeng pakawalan nila ang bihag nila at ibigay nila ang kanilang mga damit. Kaya naman nagalit ang kapitan at tinutukan siya nito ng espada kaya naman wala nang magawa si Samson at dahil sa lakas nito ay nagawa niyang patayin ang kapitan sa pamamagitan ng kanyang isang suntok. At nang makita ito ng mga kasamahan ay dito na siya inatake ng mga ito at dahil sa lakas na ibinigay kay Samson ng Diyos ay nagawa niya lahat itong mapatay gamit lang ang kanyang mga kamay. At nang makarating na si Samson sa teritoryo ni Rala ay binigay na niya ang hiling nitong mga damit ng kanyang tauhan. Ngunit dahil sa pagkatuso ni Rala ay sinabihan niya si Samson na hindi na niya ipapakasal sa kanya si Teren dahil pinatay nito ang kanyang mga tauhan at dahil sa ginawa niya ay kailangan siyang makulong at gawing isang menero sa kanilang kaharian. Kaya naman nang malaman ni Samson ang katraidoran ni Rala ay agad itong tumakas papalayo. At pagkagabihan upang makaganti si Samson kay Rala ay sinunog nito ang kanilang mga pananim kaya naman nang makita ito ni Rala ay labis itong nagalit kay Samson. Hanggang sa sinabi nito kay Rala na pakawalan niya si Teren at kung hindi ay masusunog ang lahat ng pananim nito at lahat ng kanyang mga sundalo at mamamayan niya ay magugutom. Ngunit tila walang pakialam si Rala sa kanyang mga tauhan kaya naman hindi niya sinunod si Samson sa halip ay inihulog niya sina Teren at ama nito sa apoy na agaran naman nilang kinamatay mag-ama. At dahil sa nakita ni Samson ang karumal-dumal na ginawa sa kanyang minamahal ay umiyak ito at napuno ng galit sa mga Pelisteo. Kinabukasan ay dumating sa nayon ang hukbo ni Rala upang hanapin si Samson at dakpin kaya naman nang hindi makita ni Rala si Samson ay dinakip niya si Manoah. Kaya naman nang makita ito ng kapatid ni Samson ay agaran niyang pinaalam sa kanyang kuya na dinakip ng mga Pelisteo ang kanilang ama at pinagbabantaan ang kanilang nayon na susunugan ng mga ito. Kaya naman sumuko si Samson kay Rala upang hindi na madamay ang kanyang nayon at ama nito. At nang siya ay papatayin na ay kinausap siya ni Rala na bago pa man mahulog ang ulo nito sa lupa ay isusunod niya ang kanyang ama at buong nayon nito. Kaya naman inuna ng hari na patayin ang ama ni Samson ngunit dahil sa ginawa ni Rala ay ito rin ang magdadala sa kanila sa kapahamakan. Hanggang sa nagawang sirain ni Samson ang lubid na nakatali sa kanila at nilabanan niya ang tauhan ni Rala.
At dahil sa nasaksihan ni Rala ay agad niyang inutusan ang libo-libo nitong tauhan na patayin si Samson at nang makita ni Samson ang mga sundalo na papasugod na sa kanya ay nanalangin ito sa Diyos na bigyan siya ng kalakasan upang matalo ang umaalipin sa kanyang bayan. Kaya naman isa-isang pinatay ni Samson ang mga ito na animoy isang mabangis na leyon. At nang makita niya na naubos na niya ang kalaban ay bigla naman siyang inatake ni Rala. At dahil sa kasama ni Samson ang Diyos ay nagawa niyang patumbahin ang prinsipe na walang kahirap-hirap. At nang malaman ito ng kanyang bayan ay idineklara siya ng mga ito bilang isang pinuno at tagapagtanggol ng bayan ng Diyos. Habang makikita naman si Rala na nabuhay pa kaya naman agad ito nagsumbong sa kanyang ama ngunit dahil sa pagkadismaya ng hari kay Rala ay nagalit ito at ipinadala ito sa Ehipto dahil sa kanyang katangahan. Lumipas ang ilang taon ay naging mapayapa ang lahat sa pamumuno ni Samson hanggang sa bumalik si Rala at dito nakaranas ulit ang mga Hebreo ng pang-aabuso sa mga Pelisteo. Kaya naman nagpunta si Samson sa Gaza upang hilingin sa hari na si Balak na bawasan ang buwis dahil ang kanyang mga tao ay labis ng nagugutom at nanghihina. Ngunit tinanggihan siya ng hari at sinabi na babawasan niya lang ang buwis sa kanyang tauhan kung aalis siya sa kanilang bayan at hindi na muli itong babalik sa kanilang lugar. At dahil sa kagustuhan ni Samson na bigyan ng kapayapaan ang kanyang mga kanayon ay umalis ito hanggang sa makita siya ni Delilah. At habang nag-uusap ang dalawa ay bigla silang nakita ng mga sundalo kaya naman hinabol sila ng mga ito. At dahil sa wala ng matakbuhan si Samson ay nilabanan niya ang ilan sa mga ito at sinira ang tarangkahan ng lungsod gamit ang lakas ng Diyos. Kinabukasan nang makita ni Delilah si Samson na nakahandusay sa lupa ay dinala niya ito sa kanyang tinutuluyan at inalagaan hanggang sa ito ay magising. At dito makikita na habang magkasama ang mga ito ay muli na namang umibig si Samson sa isang Pelisteo. Kinabukasan ay pinuntahan si Delilah ni Rala upang tanungin ang kahinaan ni Samson ngunit tumanggi ito kaya naman nagalit si Rala at binyantaan nito ang buhay niya at pamilya ni Delilah. Lumipat ang eksena sa kaharian ni Balak at makikita rito ang dalawang kanayon ni Samson na nagsusumbong at sinabi ng mga ito na balak ng kanyang mga kanayon na maghimagsik laban sa kanya. Kaya naman nang malaman nila ang patungkol sa paghihimagsik ay pinatay rin ni Rala ang dalawang Hebreo. At nang muling magkita sila Delilah at Samson ay tila may halong lungkot si Delilah dahil may gagawin ito na ikakapahamak ni Samson. Tinanong kay Samson kung saan siya kumukuha ng lakas. At dahil sa laki ng tiwala nito kay Delilah ay sinabi niya na bawal siyang uminom ng alak at higit sa lahat ay bawal gupitin ang kanyang buhok dahil mawawala ang kanyang lakas kung susuwayin niya ang utos ng Diyos sa kanya. At nang malaman ito ni Delilah ay pinainom niya si Samson ng tubig at hinaluan niya ito ng pampatulog upang hindi nito maramdaman ang gagawing pagtataksil nito kay Samson. Kaya naman nang makatulog na si Samson ay ginupit niya ang buhok nito hanggang sa dumating na si Rala at dinakip nito si Samson. At dahil sa ginupit ni Delilah ang buhok nito ay wala na itong kakayahang lumaban sa mga ito kaya naman pinahirapan siya ni Rala. Habang dumating naman si Caleb upang iligtas si Samson ngunit sa dami ng tao ni Rala ay nahuli rin siya nito at pinanood sa kanya kung paano bulagin ni Rala si Samson. Kaya naman kinulong nila ito at pilit na tinatanong kung ano ang dapat nitong gawin upang bigyan siya ng kapangyarihan ng Diyos ngunit tila hindi siya nito kinakausap kaya naman lalo pa niyang pinahirapan si Samson at Caleb. At nang ito ay pumunta sa kanyang ama ay nagalit si Balak sa anak nito dahil hindi pa nito pinapatay si Samson kaya naman pinaliwanag ni Rala sa hari na bago niya patayin si Samson ay kailangan niya munang makuha ang lakas na mayroon si Samson upang sila ay maging dakila sa lahat. At dahil sa hindi naniniwala si Balak sa pinagsasabi ni Rala ay nagalit ito dahil hindi ito naniniwala sa ibang Diyos maliban kay Dagan. Hanggang sa nauwi sa pagtatalo ang mag-ama at nagawa ni Rala na patayin si Balak at inagaw ang korona nito upang edeklara ang kanyang sarili bilang bagong hari. At kinabukasan habang nakakulong ang magkapatid ay pumunta si Delilah kay Samson upang humingi ng tawad. Kaya naman sinabihan siya ni Samson na papatawarin niya lang siya kung magagawa niyang palayain si Caleb kaya naman ginawa ito ni Delilah at tinubos niya ito upang makalaya. Kaya naman bago pa man hatulan ng kamatayan si Samson ay nagbigay ito ng kapatawaran kay Caleb at sanayon nito dahil nabigo siyang protektahan ang kanyang bayan laban sa mapang-api na Pelisteo. Kinabukasan ng hahatulan na si Samson ni Rala ay nagbigay-pugay muna ito sa kanyang Diyos na si Dagan at sinabi na siya ay dakila sa lahat dahil nagawa niyang talunin ang Diyos ni Samson. Kaya naman labis pa ang pagpapahirap nito kay Samson hanggang sa muling nagdasal si Samson sa Diyos na bigyan ito ng lakas sa huling pagkakataon upang mamatay kasama ang mga Pelisteo na sumasamba kay Dagan. Kaya naman ilang saglit lang ay nanambalik ang lakas nito at sabay tinulak nito ang dalawang pader na nakapaligid sa kanya. Kaya naman nang makita ito ni Rala ay natakot ito at inutusan ng kanyang tauhan na patayin na si Samson.
At dahil sa gumuguhong mga bato sa loob ay natabunan ng ilan sa mga ito kasama na si Delilah at ilang pang mga nasa loob ng kumbento. Habang si Rala naman ay binagsakan ng imahe ng kanyang sinasamba na si Dagon at agad niya itong kinasawi. Ilang taon nang nakakalipas ay pinangunahan ni Caleb ang buong Hebreo sa loob ng ilan pang mga taon upang labanan ang mga Pelesteo sa ngalan ni Samson at ng kanilang makangyarihang Diyos. Hanggang sa ibinahagi nito na muling magpapadala ang Diyos ng isang batang pastol na nagngangalang David upang talunin ang mga Pelestio na umaapi sa kanila sa mahabang panahon at pagbubuklorin nito ang buong Israel na bayan ng Diyos.